Madalas maaga si JP sa kahit anong bagay. Pero sa unang araw niya bilang janitor sa mataas na gusaling iyon, mas maaga pa siya sa sikat ng araw. Malamig ang hangin sa lobby at amoy pa ang bagong pinturang sumasabay sa halimuyak ng floor wax. Nakatupi ang kanyang simpleng polo, nakataling maayos ang lumang medyas na ipinangsapin sa hawakan ng mop para hindi magasgas ang kamay, at nasa bulsa ang luma at makapal na kwadernong may punit sa gilid. Dito siya nagsusulat ng kung ano-anong napapansin niya, mga oras, ruta ng tao, kung aling ilaw ang kumikislap, kung aling pinto ang sumisigaw ng kalawang kapag binubuksan. Hindi niya ugaling magyabang at hindi rin niya ugaling magreklamo. Sa probinsya, natuto siyang tapusin ang trabaho bago makipag-usap at telhin ang pagod sa tahimik na lugar sa loob ng dibdib kung saan walang sinumang makakalingat. Ngayong nasa Maynila na siya, pakiramdam niya'y mas malaki ang tahimik na lugar na iyon at mas matibay ang loob na kailangan. Sa receiving area ng maintenance, ipinakilala siya ng head custodian sa mga nakatakdang gawain. Pagmamop ng lobby tuwing oras bago magbukas, pagsuri ng banyo kada 2 oras, at pag-aayos ng conference rooms kapag may meeting ang iba't ibang departamento. Pinakita sa kanya ang checklist, ang cabinet ng panlinis, at ang lock na minsang sumasabit. Pinatandaan sa kanya kung aling elevator ang pwedeng gamitin ng utility staff at kung aling koridor ang iwasan kapag may bisita. Tahimik na tumango si JP. Sabay isinulat sa kuwaderno ang mabilis na mapa ng lugar. Lobby, restrooms, supply room, 3 conference rooms, at ang maliit na pantry kung saan madalas nagpapahinga ang mga gwardya. May mga dumadaan na empleyado na sumulyap sa kanya at agad ding ibinalik ang tingin sa kanilang cellphone. May ilang hindi napigilang sipulan ang sahig, iniwan ang marka ng alikabok mula sa mamahaling sapatos. Hinayaan niya ang lahat. Trabaho niyang bumura ng bakas ng ibang tao. Sa bawat hatak ng mop, parang may ritmo ang paghinga niya. Sa bawat pahid ng basahan sa salaming pinto, parang gumagaan ang loob. Minsan sa kalagitnaan ng umaga, uminto ang isang lalaking nakalagay ang ID na supervisor sa kanyang dibdib at mabilis na sinipat ang gawa ni JP. Maayos pero parang may kulang sa tono ng pagtingin. Itinuro ng lalaki ang isang kahong iniwan sa hallway at sinabing pakibuhat papunta sa dulo ng koridor. Sabay tingin sa relo na parabang nahuhuli na ang mundo. Hindi pa niya kilala ang pangalan nito, pero malinaw ang kapangyarihang dala ng malutong na polo at mabilis na hakbang. Tumango si JP at ginawa ang iniutos. Hindi mabigat ang kahon, pero ramdam niya ang timbang ng panunood ng iba, ang uri ng tingin na sumusukat kung gaano kabilis ang kilos mo at kung gaano kakatahimik habang sinusunod ka. Pagbalik niya sa trolley ng panlinis, sinilip niya ang conference room na may nakatakdang pulong mamayang hapon. May mga upuang nakapaling, may markang kape sa gilid ng mesa at may ilaw sa kisame na kumukurap-kurap. Isinulat niya sa kuwaderno, bumbilya, palitan, mesa, punasan bago ang 2:00, basurahan tagdagan ng liner. Tapisado niya ang timpla ng oras at gawain at gusto niyang unahan ang problema bago ito maging reklamo. Sa tanghalian, halos walang kumakausap sa kanya. Uupo siya sa gilid ng pantry, hihigop ng libreng tubig mula sa dispenser at kakain ng tinapay na binili niya sa baba. Minsan may manayabag na papasok, may tawa na biglang humihina kapag may kasamang tingin sa kanya, pero mananatili siyang kalmado. Sa pagitan ng 2 kagat, bubuksan niya ang kuwaderno at maglalagay ng maliliit na tala. Tuwing 11:00, napupuno ang banyo sa 3 palapag. Ang basurahan sa pantry ay kulang sa taklob. Ang elevator C ay palaging tumitigil sa 5 palapag kahit walang sumasakay. Hindi lamang linis ang trabaho sa isip niya,
Sistema ito, daloy at pag-intindi kung paano gagalaw ang isang gusali na puno ng tao at pag-asa. Sa dulo ng pahina, naglagay siya ng tanong para sa sarili. Ano ang pinakamabilis na ruta para linisin ang 3 conference rooms sa loob ng 30 minuto kung sabay-sabay ang gamit? Sa susunod na araw, gusto niyang subukan ang sagot. Pagsapit ng hapon, kumikintab na ang sahig sa lobby at maaliwalas na ang hangin sa hallway. May dumaan na kliyenteng naka-Amerikana at sandaling napatingin sa refleksyon sa salamin na bagong punas. Mula sa liwanag sa labas, parang mas malawak ang espasyo. Sa isang kisap, sumilip si JP sa sariling mukha sa salamin. Payat, may bakas ng araw sa batok, may matang sanay tumitig sa detalye. Hindi niya binabasa ang sarili mula sa tingin ng iba. Mas gusto niyang basahin ang paligid at ang mga galaw na hindi napapansin. Nang malapit ng mag-alas 2, may tumawag sa kanya mula sa dulo ng koridor. Ang boses ay may pagmamadali at pamilyar na bigat. Ipinahanda raw ang pinakamalaking conference room at ipinasigurong walang mansa ang mesa, walang alikabok ang bintana at walang isang baso man lang ang kulang. Itinaas niya ang mop, kinuha ang basahan at nagtungo roon ng mabilis pero mahinahon. Sa pagpasok niya, napansin niyang may nakaipit na lumang agenda sa ilalim ng projector. May pangalan ng mga departamentong magtatagpo at may pahinang na talsikan ng kape na parang hindi natapos na usapan. Isinulat niya sa isip ang linya. Ang mga mesa, laging may kwento. Trabaho niyang isara ang lumang kabanata para makapagsimula ng bago ang iba. Habang ipinapantay niya ang mga silya at pinupunasan ang huling gilid ng salamin, dahan-dahang pumasok sa isipan niya ang ritmo ng susunod na araw. Hindi pa niya alam, pero ang tahimik na unang araw na ito ang maghahanda sa kanya sa mas mabibigat na kilos ng kinabukasan. At sa dulo ng pasilyo, nanatiling nakasilip ang lalaking supervisor na kanina pa nakatingin, hawak ang telepono at tila may binubuo ng paraan para subukin kung hanggang saan kayang manahimik ni JP. Sa sumunod na araw, maaga pa ring dumating si JP sa gusali. Katulad ng nakagawian niya, nilibot niya muna ang bawat palapag para makita kung may kailangang ayusin bago magsimula ang trabaho. Habang hawak ang mop at ang lumang kwaderno, napansin niya agad na bukas ang isa sa mga bintana sa ikatlong palapag. Pinuntahan niya iyon, isinara ng maingat at isinulat sa talaan. Hindi niya alam na mula sa kanto ng pasilyo, pinagmamasdan na siya ni Alex, ang supervisor na kahapon pa mainit ang tingin sa kanya. Pagkababa niya sa lobby, naroon si Alex kasama ang 2 empleyadong mukhang sanay sundan ang lahat ng utos nito. "Hoy janitor!" Malamig at may pangungutyang boses ni Alex. "Ilagay mo lahat ng ito sa conference room sa itaas, sabay turo sa 3 kahon na puno ng mga gamit pang presentasyon. Bilis, may meeting ako. Huwag kang tatanga-tanga, ha?" Hindi sumagot si JP. Ngumiti lang at sinimulan agad ang pagbubuhat. Habang paakyat siya, narinig niya ang mahihinang tawanan ng 2 kasama ni Alex. Parang natutuwa sila na may napapahiya sa harap nila. Pagdating niya sa conference room, maingat niyang inayos ang mga kahon at inayos ang mesa. Habang nakayuko siya para punasan ang gilid, pumasok si Alex dala ang mga papel. "Tisk," bulong nito. "Tingnan mo nga naman, isang probinsyano lang, pinasok sa opisina. Siguradong hindi tatagal dito." Nilakasan pa ang boses sa huling linya para marinig niya. Hindi pa rin sumagot si JP. Tinapos niya ang ginagawa at tahimik na lumabas. Sa hallway, nakasalubong niya si Lara, ang sekretaryang nakilala niya kahapon. "Ay, ikaw pala," bati nito na may ngiti. "Salamat kahapon. Kung hindi mo ako tinulungan, baka natapakan pa ng boss ko yung mga papel na nahulog ko." Tumango lang si JP at saglit na ngumiti. "Wala iyon," mahina niyang sagot.
mag-ingat ka kay Alex. Dagdag ni Lara bago siya umalis. Tila may bigat ang boses nito. Mabilis ang takbo ng araw para kay JP. May mga oras na tuloy-tuloy ang utos kay Alex. Pinapapunta siya sa pantry para magdala ng kape, pinapakuha ng mga dokumento sa archive room, at minsan pinapabalik lang para sabihing mali ang iniabot na papel kahit tama naman. Sa bawat utos, tahimik siyang sumusunod, sinusulat sa kwaderno ang bawat oras, lugar at pangyayari. May ilang empleyado ang lihim na humahanga sa pagtitimpi niya, pero hindi sila umiimik. Takot silang maipit sa galit ni Alex. Bandang hapon, habang naglilinis siya sa lobby, dumaan si Alex kasama ang ilang bisita. "Pakiayos nga itong sahig, madulas," sigaw ni Alex na parang gustong ipahiya siya sa harap ng mga tao. Napatingin saglit si JP, saka tumango at sinimulan ang pagmamop. Isa sa mga bisita ang lumingon sa kanya, parang nagtaka sa kung paano niya tinanggap iyon nang walang reklamo. Sa dulo ng araw, pagod na pagod siya pero buo pa rin ang loob. Umupo siya sa gilid ng pantry at binuksan ang kanyang kwaderno. Doon niya muling sinulat, "Ikalawang araw, parehong taktika, parehong tao. Mananatiling tahimik para sa mas malaking dahilan." Isinaran niya ang kwaderno at tinitigan ang kisame. Hindi pa oras para magsalita, ngunit darating ang araw na ang lahat ng pangaalipusta ngayon ay may kabayaran. At sa labas ng pantry, nakatayo si Alex, nakangiti ng palihim habang nagtatype sa telepono. May balak itong subukan kung hanggang saan ang kayang tiisin ni JP. Pangatlong araw pa lang ni JP sa kumpanya, ngunit ramdam niya na ang bigat ng tingin sa kanya ng ilang empleyado, lalo na kay Alex. Sa bawat pagpasok niya sa lobby, parang may malamig na hangin na humahampas sa kanya. Hindi galing sa aircon, kundi sa tahimik na panghuhusga. Sa kabila nito, hindi niya pinapansin. Kagaya ng nakasanayan niya sa probinsya, mas pipiliin niyang magtrabaho ng tahimik kaysa sagutin ang mga walang saysay na salita. Habang naglilinis siya sa hallway ng ikatlong palapag, napansin niyang may babaeng nakayuko sa gilid. Tila pinupulot ang naggalat na mga papel. Nilapitan niya ito at nakita niyang si Lara iyon, ang sekretaryang nakilala niya noong unang araw. "Ay naku," sabi ni Lara nang makita siya. "Nahulog lahat ito. Kailangan ko pang maayos bago dumating si Mr. Salvador." Kaagad siyang yumuko at tinulungan itong pulutin ang mga papel. Tahimik silang nagtrabaho hanggang sa matapos nilang maipunin ang lahat. "Salamat, JP," sabi ni Lara habang inaayos ang papel sa folder. "Alam mo, bihira na lang yung taong kusa kang tutulungan dito nang walang hinihintay na kapalit. Lalo na sa mga tulad natin na wala sa mataas na posisyon." Numiti si JP at bahagyang tumango. "Mahirap mang magtrabaho dito, basta tama ang ginagawa mo, may darating na tamang oras," sabot niya. Napatingin si Lara sa kanya, parang may halong pagtataka at paghanga sa mga salitang binitawan niya. Bago pa siya makaalis, biglang dumating si Alex. Nakasimangot ito at agad na tumingin kay Lara. "Ano ba yan, Lara? Bakit nakakalat pa rin ang reports? At ikaw?" Sabay tingin kay JP. "Wala ka bang ibang trabaho undi ang magpaka-epal dito?" Pinulot ni JP ang mop na iniwan niya sa gilid at hindi na sumagot. Pero bago siya makalabas, narinig niya pa si Alex na bulong kay Lara, "Huwag kang masyadong nakikipaglapit sa mga kagaya niyan. Baka maapektuhan pa ang trabaho mo." Napayuko si Lara, halatang napahiya. Ngunit bago pa makalayo si JP, tumingin ito sa kanya na parang nagsusori sa hindi nasabi. Mula noon, mas madalas na silang magkita ni Lara. Kapag break time, minsan ay nakakasabay siya nitong kumain sa pantry. Doon na pag-usapan ni Lara ang mga kinakaharap niyang hirap sa trabaho.
paboritismo sa promosyon, sa pilitang overtime, at ang mga pasaring ni Alex kapag hindi nasusunod ang gusto nito. Tahimik lang si JP habang nakikinig. Paminsan-minsan ay nagtatanong. Pero mas pinipiling hayaang magsalita si Lara. Hindi niya sinabi, ngunit unti-unti niyang isinusulat sa kanyang kwaderno ang mga kwento nito, mga oras, petsa, at detalye ng pang-aabuso ni Alex. Isang gabi, matapos ang trabaho, dumaan si JP sa conference room para magsagawa ng huling linis bago umuwi. Doon niya napansin ang ilang dokumentong naiwan sa mesa, nakapatong sa ibabaw ng folder na pamilyar sa kanya. Isa ito sa mga folder na nakita niyang binubuhat ni Lara kanina. Hindi niya iyon ginalaw, pero nakasulyap siya sa heading, Confidential Report, Internal Audit. Napangiti siya ng bahagya, isinara ang ilaw at lumabas ng tahimik. Habang palabas ng gusali, dumaan si Alex sakay ng magarang kotse. Sandali itong huminto, ibinaba ang bintana at malamig na nagsalita. Maghanda ka, janitor, hindi ka tatagal dito. Umiling lang si JP at naglakad papunta sa sakayan. Sa bulsa niya, mahigpit niyang hawak ang kanyang kwaderno. Alam niyang hindi pa oras, ngunit darating din ang araw na magiging malinaw sa lahat kung sino ang tunay na may karapatan na manatili. Maaga pa lang ay nasa gusali na si JP, dala ang karaniwang map at ang lumang kwaderno. Sanay na siya sa paulit-ulit na gawain, ngunit alam niyang mas dumarami ang utos ni Alex sa kanya. Parang sinasadya nitong dagdagan ang trabaho para lang mapagod siya. Habang nililinis niya ang sahig sa lobby, dumating si Alex kasama ang dalawa nitong kasamahan. Hoy JP, malakas na tawag nito. Pakidala lahat ng bagong supply sa ika-4 na palapag at siguraduhin mong matapos mo iyan bago mag-alas 9. Kung hindi, baka wala ka ng trabaho bukas. Walang sabi-sabi, tumango si JP at agad na sinimulan ang pag-akyat, bit-bit ang mabibigat na kahon. Habang nasa hallway ng ika-4 na palapag, nasalubong niya si Lara. Kita nito ang pawis sa noo ni JP at ang bigat ng pinapasan. Tulungan na kita, sabi ni Lara, ngunit mabilis siyang umiling. Kaya ko ito, sagot niya. Alam niyang ayaw niyang maipit si Lara sa galit ni Alex. Pagkatapos niyang maihatid ang supplies, bumalik siya sa ground floor para ipagpatuloy ang paglilinis. Sa bawat hakbang, dama niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilang nakakaawa, may ilan namang halatang nanghuhusga, ngunit hindi niya ito iniinda. Mas mahalaga sa kanya ang tahimik na pagtitiga kaysa pansamantalang ganti. Pagsapit ng tanghali, ipinatatawag siya ni Alex sa conference room. Pagpasok niya, nadatnan niyang puno ng kalat ang mesa, mga natapon na kape, papel na nagkalat, at mga upuang hindi maayos. Linisin mo lahat yan ngayon na. Malamig na utos ni Alex habang nakaupo at abala sa telepono. Sinimula ni JP ang pag-aayos ng walang imik. Habang nag-aayos siya, sinadya ni Alex na ibagsak ang isang baso ng tubig sa sahig. Oops! Nadulas. Sabi nito na may mapanuyang ngiti. Tumigil sandali si JP. Tiningnan ang basa sa sahig at muling nagtrabaho. Pinagmamasdan siya ni Lara mula sa pintuan. Hindi niya nagustuhan ang nakikita, ngunit piniling huwag magsalita. Bago lumabas si JP, narinig niya ang bulong ni Alex sa isa nitong kasama. Makikita natin kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin. Pagsapit ng hapon, kumikintab na ang sahig sa lobby at maaliwalas na ang hangin sa hallway. May dumaan na kliyenteng naka-Amerikana at sandaling napatingin sa refleksyon sa salamin na bagong punas. Mula sa liwanag sa labas, parang mas malawak ang espasyo. Sa isang kisap, sumilip si JP sa sariling muka sa salamin. Payat, may bakas ng araw sa batok, may matang sanay tumitig sa detalye. Hindi niya binabasa ang sarili mula sa tingin ng iba. Mas gusto niyang basahin ang paligid at ang mga galaw na hindi napapansin. Nang malapit ng mag-alas 2, may tumawag sa kanya mula sa dulo ng koridor. Ang boses ay may pagmamadali
at pamilyar na bigat. Ipinahanda raw ang pinakamalaking conference room at ipinasigurong walang mantsa ang mesa, walang alikabok ang bintana, at walang isang baso man lang ang kulang. Itinaas niya ang mop, kinuha ang basahan, at nagtungo roon ng mabilis pero mahinahon. Sa pagpasok niya, napansin niyang may nakaipit na lumang agenda sa ilalim ng projector. May pangalan ng mga departamentong magtatagpo at may pahinang natalsikan ng kape na parang hindi natapos na usapan. Isinulat niya sa isip ang linya, ang mga mesa, laging may kwento. Trabaho niyang isara ang lumang kabanata para makapagsimula ng bago ang iba. Habang ipinapantay niya ang mga silya at pinupunasan ang huling gilid ng salamin, dahan-dahang pumasok sa isipan niya ang ritmo ng susunod na araw. Hindi pa niya alam, pero ang tahimik na unang araw na ito ang maghahanda sa kanya sa mas mabibigat na kilos ng kinabukasan. At sa dulo ng pasilyo, nanatiling nakasilip ang lalaking supervisor na kanina pa nakatingin, hawak ang telepono, at tila may binubuo ng paraan para subukin kung hanggang saan kayang manahimik ni JP. Sa sumunod na araw, maaga pa ring dumating si JP sa gusali. Katulad ng nakagawian niya, nilibot niya muna ang bawat palapag para makita kung may kailangang ayusin bago magsimula ang trabaho. Habang hawak ang mop at ang lumang kwaderno, napansin niya agad na bukas ang isa sa mga bintana sa ikatlong palapag. Pinuntahan niya iyon, isinara ng maingat at isinulat sa talaan. Hindi niya alam na mula sa kanto ng pasilyo, pinagmamasdan na siya ni Alex. Ang supervisor na kahapon pa, mainit ang tingin sa kanya. "Sir, pasensya na po. Wala pong silbi minsan ng staff dito," sabi ni Alex, sabay kindat kay JP na tila nangaasar. "Minsan makikita mo lang nakatayo." Hindi nagsalita si JP, ngunit napansin ni Mr. Roberto ang mapanlait na tono ng supervisor. "Tingnan natin kung sino talaga ang may silbi." Mahina lang nasambit ng matanda bago sila pumasok sa elevator. Hindi iyon narinig ni Alex, ngunit naitala yon sa isipan ni JP. Pagkalipas ng ilang oras, nagpatawag si Mr. Roberto ng mabilis na pagpupulong kasama ang ilang managers at department heads. Habang abala sila sa conference room, inutusan ni Alex si JP na maghatid ng karagdagang kape. Habang tahimik na pumapasok si JP, nakita niyang hindi nakikinig si Alex sa usapan at mas abala pa sa pag-text sa telepono. "Alex," biglang tawag ni Mr. Roberto. "Kamusta ang iyong team?" Nagulat si Alex, bahagyang kinabahan. "Ah, sir, maayos naman po, maaasahan lahat." Sumulyap si Mr. Roberto kay JP at bahagyang ngumiti. Bago ipinagpatuloy ang pagpupulong. Nang matapos ang meeting, lumapit si Alex kay JP sa hallway at sinadya siyang sigawan. "Bakit ang tagal mong nagdala ng kape kanina? Gusto mo bang mapahiya ako?" Maraming empleyado ang nakarinig at napayuko na lang, takot na madamay. Hindi sumagot si JP, pero mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng tray at iniwas ang tingin. Sa kanyang bulsa, ramdam niya ang kwadernong handa niyang dagdagan mamaya. Kinahapunan, bumaba si Mr. Roberto sa lobby para umalis. Napansin niyang nag-iisa si JP na naglilinis ng basag na baso sa gilid ng pasilyo. "Iho," tawag nito, "salamat sa pagiging maayos sa trabaho mo. Ipagpatuloy mo lang yan." Bahagyang umiti si JP at tumango. Nang makaalis ang matanda, tumingin siya sa paligid. Alam niyang hindi niya ito makakasama muli sa darating na mga araw. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling beses na makikita niya si Mr. Roberto na buhay. Pag-uwi niya, isinulat niya sa kwaderno. Pinahiya sa harap ng CEO. "Alex, pareho pa rin ang asal. Mr. Roberto tila mabuting tao. May kutob akong may malalim na dahilan kung bakit ako narito." At sa gabing iyon, habang natutulog ang lungsod, si Alex naman ay nakatanggap ng tawag mula sa isang pinsan
na si Salvador at doon nagsimula ang plano nilang tuluyang kuhanin ang kumpanyang iniingatan ni Mr. Roberto. Mula ng huling araw na bumisita si Mr. Roberto, naging mas ramdam ni JP ang bigat ng trabaho at pang-aalipusta sa loob ng kumpanya. Parang nawalan ng preno si Alex sa pagpapahirap sa kanya. Halos araw-araw may bago itong ipapagawa na tila wala sa kanyang tungkulin bilang janitor. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga basurahan sa lobby, bigla siyang pinatawag sa opisina ni Alex. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakatambak sa mesa ang mga papel, folders, at ilang kagamitan. Linisin mo lahat ng ito at dalhin mo na rin itong mga lumang files sa archive room, utos ni Alex nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Habang inaayos ni JP ang mga kalat, napansin niya ang ilang dokumentong nakasulat ang pangalan ni Salvador sa pirma, kasama ang mga termino tungkol sa bagong kontrata na tila hindi pabor sa kumpanya. Hindi niya ito ginalaw, pero maingat niyang tinandaan ang nakitang petsa at mga detalye sa kanyang isipan. Nang matapos siyang magligpit, kinuha niya ang mga lumang files at dinala sa archive room. Habang naglalakad palabas ng opisina, sumalubong sa kanya si Lara. Kita nito ang pagod sa mukha ni JP at nag-alok ng tubig. Salamat, sabi ni JP habang tinatanggap ang baso. Mukhang lalo pang pinapahirapan ni Alex. Wika ni Lara na may pag-aalala. Lalo na ngayon na parang may iba pa siyang plano. Napatingin si JP sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong. Naririnig ko siya minsan na nakikipag-usap kay Mr. Salvador. Lagi silang may tinatalakay tungkol sa bagong pamamalakad daw ng kumpanya. Hindi ko alam ang ibig sabihin, pero parang hindi maganda, sagot ni Lara. Tahimik lang na tumango si JP, ngunit sa loob niya lalong tumibay ang kutob na may malaking mangyayari. Kinahapunan, habang naglilinis siya ng conference room na walang tao, pumasok si Lara dala ang ilang papel. Umupo siya sandali at napabuntong hininga. Nakakapagod na dito, JP. Minsan iniisip ko kung tama bang manatili pa. Bulong nito. Umupo si JP sa isang gilid at sandaling nag-isip bago sumagot. Minsan kailangan nating tiisin kahit mahirap. Hindi para sa kanila, kundi para sa pagkakataong dumating na makakagawa tayo ng tama. Napatingin si Lara sa kanya, halatang humanga sa tibay ng kanyang paninindigan. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging magaan ang pakikitungo ni Lara kay JP. Kapag break time, minsan ay sinasabayan niya itong kumain sa gilid ng pantry at doon sila nakakapag-usap ng mas malaya. Unti-unti ring nagsimulang magbukas si Lara tungkol sa personal niyang buhay, ang pangarap niyang maging head ng HR balang araw at ang takot niyang hindi ito matupad dahil sa mga taong tulad ni Alex na gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Habang tumatagal, nagsimula ng bumuo ng malinaw na larawan si JP sa kanyang isipan. Isang kumpanya na unti-unting kinakain ng korupsyon. Mga taong katulad ni Lara na nangangailangan ng hustisya at ang sarili niyang misyon na hindi pa niya ipinapahayag sa kahit kanino. Bago matapos ang araw, habang nagsusulat siya sa kanyang kuwaderno, inilista niya, Lara mapagkakatiwalaan, Alex at Salvador may sabwatan, kumpanya malapit sa panganib. Paglabas niya ng gusali, napatingin siya sa mataas na tore ng kumpanya na kumikislap sa ilaw ng gabi. Tahimik siyang naglakad pauwi. Dala ang bigat ng kaalaman at ang paniniwalang darating ang oras na ang lahat ng ito ay mabubunyag. At sa mismong oras na iyon, sa loob ng isang mamahaling restaurant, magkasamang nagtotoast sina Alex at Salvador. Nagpaplano kung paano nila tuluyang makukuha ang kapangyarihan na matagal na nilang inaasam. Isang linggo na naman ang lumipas
at lalo pang humihigpit ang sitwasyon sa kumpanya. Hindi lang basta pang aalipusta ang ginagawa ni Alex kay JP, kundi pati mga patibong na tila sinasadya upang masira ang kanyang pangalan. Isang umaga, pagpasok ni JP sa gusali, agad siyang sinalubong ng masamang tingin ng ilang empleyado. May bulungan sa paligid na parang may kumakalat na tsismis. Hindi niya iyon pinansin at agad na nagtungo sa maintenance room upang simulan ang kanyang gawain. Habang naglilinis siya ng hallway, lumapit si Lara. JP, mahina nitong sabi. May pinapalabas na memo si Alex na nawawala raw ang ilang kagamitan sa storage. Ikaw ang itinuturo niyang responsable. Natigilan si JP, ngunit hindi siya nagpakita ng galit. Wala akong kinuha, mahinahon niyang pugon. Alam ko, sagot ni Lara, pero mag-ingat ka. Mukhang gusto kanyang tanggalin dito. Tumango lang si JP at ipinagpatuloy ang trabaho. Maya-maya, pinatawag siya ni Alex sa opisina nito. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakaupo si Alex sa swivel chair, nakataas ang paa sa mesa at natangisi. So, panimula nito, nawawala ang mga bagong cleaning equipment. Ikaw lang ang may access sa storage kahapon. Anong masasabi mo? Diretso ang tingin ni JP. Wala akong kinuha, sagot niya. Kung wala kang kinuha, magdala ka ng ebidensya, balik ni Alex. Kung hindi, baka kailangan na nating i-terminate ang kontrata mo. Alam ni JP na hindi niya mapapaniwala si Alex, pero alam din niyang hindi ito magtatagal. Paglabas niya ng opisina, dumiretso siya sa storage room. Maingat niyang sinuri ang bawat sulok at napansin ang batas ng sapatos sa may gilid ng pinto. Batas na hindi kanya. Kinuha niya ang maliit na notebook mula sa bulsa at itinala ang petsa, oras at nakitang ebidensya. Pagkatapos ay umalis siya ng walang sinasabi sa kahit sino. Kinahapunan, habang nasa pantry, lumapit sa kanya si Lara na halatang kinakabahan. JP, bulong nito. Nakita kita kanina sa storage. Anong gagawin mo? Pumingin sa kay Lara at mahinang sagot. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Hindi na siya nagdagdag ng paliwanag, ngunit sa unang pagkakataon, mumiti siya ng bahagya kay Lara, isang ngiti na tila nagsasabing hindi siya natitinag. Sa sumunod na araw, biglang nagkaroon ng insidente sa opisina. May isang empleyado na muntik masuspinde dahil sa maling akusasyon na siya raw ang nag-leak ng internal report. Laking gulat ng lahat nang biglang lumabas si JP at tahimik na inabot sa HR ang isang USB drive na naglalaman ng CCTV footage na nagpapatunay sa tunay na may sala, isa sa mga kasabwat ni Alex. Hindi nalaman ng iba kung paano niya nakuha ang video at hindi rin niya hinayaang mabanggit ang pangalan niya. Basta nalutas ang problema at naligtas ang inosenteng empleyado. Pagbalik niya sa maintenance room, binuksan niya ang kanyang kuwaderno at nagsulat. Isang hakbang pasulong, isa pa at magsisimula ng mabasag ang pader. Tumiting siya sa pahina bago ito'y sinara at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula siya, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Ngunit sa kabilang dako ng gusali, nagngingit-ngit si Alex, hindi alam kung paano natagpuan ang ebidensyang dapat ay tinago na nila. Sa isip nito, oras na para gumawa ng mas matinding hakbang laban sa tahimik na janitor na hindi pa rin bumibigay. Makalipas ang ilang araw, mula nang mailigtas ni JP ang empleyadong muntik masuspende, tila naging mas maingat ang lahat sa kumpanya. May ilan na napansin ang kakaibang tahimik na impluwensya ng janitor na iyon, ngunit pinili pa ring huwag magsalita. Si Alex naman, imbes na tumigil, ay lalo pang naging marahas sa paraan ng pakikitungo kay JP. Para bang may nais itong patunayan na kaya niyang durugin kahit sino, lalo na ang isang taong sa tingin niya ay walang kapangyarihan. Isang umaga, maaga pa lang ay pinatawag na si JP sa conference room. Pagpasok niya, sinalubong siya ng nakataas na kilay ni Alex at ng 2 tauhan nito. Nakalatag sa mesa ang mga papel at isang baso ng kape.
Late na naman ang paglilinis ng floor kahapon, pasaring ni Alex. At ngayon, gusto kong ayusin mo itong buong kwarto bago mag-alas 9. Siguraduhin mong makintab ang lahat, pati itong carpet na may mansa. Kung hindi, huwag ka nang bumalik bukas. Walang imik si JP. Kumuha ang mga kagamitan at sinimulan ang trabaho. Habang nakayuko siya sa paglilinis ng carpet, biglang binuhusan ni Alex ng natitirang kape ang isa pang bahagi ng sahig. Ops, na dumihan ulit, sabi nito na may halakhak. Tumigil si JP sandali, tiniigan ang basang bahagi at muling nagtrabaho na parang walang nangyari. Ang dalawang kasama ni Alex ay natahimik, tila naasiwa sa nakikita nilang ginagawa ng kanilang boss. Sa kanilang isip, alam nilang sobra na iyon, pero walang may lakas ng loob na magsalita. Pagsapit ng alas 9, tapos na ang lahat. Malinis at maayos ang conference room. Pumasok si Alex at tila napilitan pang umubo bago magsalita. Sa wakas, may silbi ka rin pala, sabi nito, bago lumabas kasama ang mga tauhan. Naiwan si JP, nakatayo sa gitna ng kwartong walang bakas ng kalat, ngunit puno ng bigat sa hangin. Huminga siya ng malalim, kinuha ang kanyang lumang puwaderno at isinulat. Sinadyang pahiyain muli. Walang boses ang mga nakakita. Darating din ang araw na may magsasalita. Kinahapunan, nakaupo si JP sa gilid ng pantry nang dumating si Lara. Narinig ko ang ginawa ni Alex kaninang umaga. Mahina nitong sabi, hindi na tama ang mga ginagawa niya. JP, kung pwede lang kitang tulungan. Tumingin si JP sa kanya at mahinahong sagot, may tamang oras para sa lahat. Huwag kang mag-alala. Napansin ni Lara ang kakaibang kumpiyansa sa kanyang boses, na parang alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Bago matapos ang araw, may nakaraping na balita sa buong gusali. Namatay si Mr. Roberto, ang CEO ng kumpanya. Tahimik na nagdalamhati ang karamihan, ngunit sa kabilang dako, may halong kasiyahan sina Alex at Salvador. Sa isang pribadong pag-uusap sa opisina, narinig ni JP mula sa bahagyang nakabukas na pinto ang sinabi ni Alex. Wala nang hahadlang sa atin. Sa susunod na linggo, atin na ang lahat. Dahan-dahan siyang lumayo, maingat na inilagay sa kanyang kuwaderno ang narinig at tumingin sa itaas ng gusali na tila may lihim na pangako na hindi niya hahayaang tuluyang masira ang iniwang pamana ng taong may tiwala sa kanya kahit hindi niya ipinapakita. Sa pagpanaw ni Mr. Roberto, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa kumpanya. Parang nawala ng ilaw ang buong gusali. Malungkot ang karamihan, lalo na ang mga empleyadong matagal nang nagsilbi. Ngunit sa kabilang banda, naging mas aktibo at maimpluwensya sina Salvador at Alex. Ilang araw matapos ang libing, inihayag na si Salvador ang magiging pansamantalang CEO. Sa unang linggo ng pamumuno nito, nagsimula na agad ang mga pagbabago na nagdulot ng takot at pangamba sa mga tauhan. Unang ipinatawag ni Salvador ang lahat ng department heads para sa isang pagpupulong. Nasa hallway noon si JP, abala sa paglilinis, nang marinig ang boses ni Salvador mula sa loob ng conference room. Gusto ko ng mabilis ang resulta. Kung may kailangang tanggalin, tanggalin. Hindi tayo pwedeng mahuli sa target. Paglabas ni Alex matapos ang pagpupulong, may ngiti itong tagumpay na nakapaskil sa labi. Nang mag-cruise ang landas nila ni JP sa pasilyo. Tumigil ito sandali at nagsalita ng pabulong. Malapit ka nang mawala dito. Hindi ko na kailangan ng istorbo. Tiningnan lang siya ni JP, walang binanggit at ipinagpatuloy ang ginagawa. Kinahapunan, ipinaskil sa bulletin board ang listahan ng mga matatanggal sa trabaho bilang bahagi ng restructuring. Marami ang nagulat nang makita ang mga pangalan kabilang na si Lara. Nakita ni JP kung paanong napaupo si Lara sa gilid ng pantry, hawak ang papel at nakatitig na parang walang saysay ang lahat ng ginawa niya para sa kumpanya.
Nilapitan siya ni JP at mahinahong nagsalita. Hindi ito matatapos ng ganito, sabi niya. Napatingin si Lara sa kanya. May luha sa mata, ngunit walang lakas magsalita. Umalis si JP at tumungo sa rooftop ng gusali, isang lugar na tahimik at madalas niyang puntahan kapag kailangan niya ng malinaw na pag-iisip. Kinahapunan, ipinaskil sa bulletin board ang listahan ng mga matatanggal sa trabaho bilang bahagi ng restructuring. Marami ang nagulat nang makita ang mga pangalan, kabilang na si Lara. Nakita ni JP kung paanong napaupo si Lara sa gilid ng pantry, hawak ang papel at nakatitig na parang walang saysay ang lahat ng ginawa niya para sa kumpanya. Nilapitan siya ni JP at mahinahong nagsalita. Hindi ito matatapos ng ganito, sabi niya. Napatingin si Lara sa kanya, may luha sa mata, ngunit walang lakas magsalita. Umalis si JP at tumungo sa rooftop ng gusali, isang lugar na tahimik at madalas niyang puntahan kapag kailangan niya ng malinaw na pag-iisip. Kinagabihan, hindi agad umuwi si JP. Nanatili siya sa gusali at dumiretso sa archive room. Doon niya sinuri ang mga lumang files at sa isa sa mga cabinet na may luma ng lock, natagpuan niya ang folder na may pirma ni Salvador at ilang kontrata na malinaw na nagpapakita ng hindi patas na mga kasunduan. Maingat niyang kinopya ang mga nilalaman at itinago sa kanyang bag. Bago siya umalis, huminto siya sandali at tumingin sa paligid. "Huwag kang mag-alala," mahina niyang sabi na tila nakikipag-usap sa alaala ni Mr. Roberto. "Hindi nila maitatapon ang pinaghirapan mo." Pagbalik niya sa maintenance room upang kunin ang kanyang gamit, nadatnan niyang nakasandal si Alex sa pinto, nakangisi at tila may alam. "Mahaba na ang naging pasensya ko sa iyo, JP," wika nito. "Simula bukas, wala ka na rito." Ngumiti lang si JP, isang ngiting puno ng katahimikan at kumpiyansa. Lumagpas siya kay Alex nang hindi lumilingon, ngunit sa loob niya, alam niyang malapit nang magbago ang lahat. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa kumpanya, naramdaman niyang hindi na siya basta janitor na nagmamasin. Isa na siyang taong handang lumaban sa tamang oras. Kinabukasan, mas mabigat ang pakiramdam sa buong gusali. Sunod-sunod ang balitang maraming empleyado ang tinatanggal. Isa-isang lumalabas mula sa HR office ang mga taong nawalan ng trabaho. Bit-bit ang mga kahon ng personal na gamit. Karamihan ay luhaan. Sa isang sulok ng labi, nakaupo si Lara, tahimik at walang kibo. Lumapit si JP at marahang umupo sa tabi niya. "Sinabi ko na sa'yo, wala nang pag-asa dito." Mahinang wika ni Lara. "Tinanggal nila ako. Wala man lang paliwanag kung bakit. Alam kong gawa ito ni Alex at ng bagong pamunuan." Hindi agad sumagot si JP. Tinitigan niya si Lara at saka mahinahong sinabi, "Minsan, kailangan muna nilang manalo para magkaroon ng tamang dahilan para sila bumagsak." Hindi iyon maintindihan ni Lara, ngunit may kakaibang bigat sa boses ni JP na tila nagsasabing may plano siya. Ilang oras ang lumipas at pinatawag si JP sa opisina ni Alex. Pagpasok niya, nadatnan niyang naroon din si Salvador. Nakaupo ito sa malaking upuan, nakataas ang kilay at may malamig na titig. "Ikaw ba si JP?" tanong ni Salvador. Tumango siya. "Narinig kong maraming beses mong nilalampasan ang utos ni Alex at mukhang masyado kang nagtatagal dito nang wala namang silbi. Alam mo ba kung gaano kadaling palitan ang isang janitor?" Hindi sumagot si JP at iyon ang lalong ikinainis ni Alex. "Magsalita ka," sigaw ni Alex. Nanatili siyang tahimik, nakatitig lang sa kanila. "Simula bukas, wala na rito," pahayag ni Salvador. "Wala kaming kailangan sa mga taong hindi nakakatulong sa layunin namin." Lumabas si JP ng opisina na tila walang nadama. Ngunit sa loob niya, alam niyang ito na ang huling hakbang bago siya kumilos. Kinagabihan, imbes na umuwi,
Dumiretso siya sa HR office kung saan iniwan niya ang liham at ilang kopya ng ebidensya tungkol sa ilegal na gawain ng pamunuan. Isinama niya rito ang listahan ng mga empleyadong natanggal ng walang batayan, pati na rin ang mga dokumentong nakuha niya mula sa archive room. Iniwan niya ito sa mesa ng HR head na alam niyang may malasakit pa sa kumpanya. Pagkatapos noon, umuwi si JP sa kanyang maliit na inuupahan at maingat na inilatag sa mesa ang lahat ng kanyang nakalap. Mga kontrata, larawan ng mga dokumento at mga tala mula sa kanyang kuwaderno. Habang pinagmamasdan niya ang mga iyon, muling bumalik sa alaala niya ang huling sandali kasama si Mr. Roberto. Ang simpleng pagngiti nito sa kanya sa lobby at ang salitang, "Ipagpatuloy mo lang yan." Noon niya napagtanto na hindi lang siya basta nagtatrabaho roon bilang janitor. Dala niya ang tiwala ng taong iyon at oras na para tuparin iyon. Kinabukasan, hindi na pumasok si JP bilang empleyado. Ngunit bago magtanghali, may dumating na liham sa Board of Directors at sa ilang opisina ng gobyerno na may kinalaman sa regulasyon ng negosyo. Isang komprehensibong ulat tungkol sa katiwalian ni Salvador at Alex, kalakip ang mga ebidensya na mahirap itanggi. Habang nagaganap iyon sa loob ng gusali, nagsimulang magtanong ang mga empleyado kung sino ang nagpadala ng impormasyon. Si Alex, galit na galit, naglalakad paikot sa opisina at si Salvador ay napilitang ipatawag ang isang emergency meeting. Sa labas ng gusali, nakatayo si JP, nakamasid mula sa kabilang kalye. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayon ay nagsimula na ang pagbagsak ng mga taong sumira sa kumpanya. At sa unang pagkakataon, ramdam niya na malapit nang bumalik ang hustisya sa lugar na minsan ay itinuring niyang tahanan. Pagkatapos ipadala ni JP ang mga ebidensya laban kina Salvador at Alex, ilang araw muna siyang nanatili sa probinsya. Tahimik ang paligid doon, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Sa lumang bahay ng kanyang ama, nakaupo siya sa balkonahe at pinagmamasdan ang taniman ng niyong sa paligid. Doon niya muling naalala ang pinagmulan niya. Hindi siya basta-basta umalis sa Maynila para lang sumuko. Umuwi siya para maghanda. Sa loob ng bahay, sa lumang kabinet, inilabas niya ang isang kahon na matagal nang nakatago. Binuksan niya ito at nakita ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya, mga sertipiko ng pag-aari at mga papeles na nagpapatunay na siya ang nag-iisang anak ni Mr. Roberto at lehitimong may-ari ng karamihan ng shares ng kumpanya. Hinaplos niya ang lumang larawan ng kanyang ama, nakangiti at masigla pa noong panahon na buo pa ang kanilang pamilya. "Tay," mahina niyang sabi, "oras na para tuparin ang iniwan mong laban." Habang nasa probinsya, nakipagpulong siya sa abogado ng pamilya at inihanda ang lahat ng papeles na kakailanganin para sa pagbabalik niya. Alam niyang hindi magiging madali ito. Sa Maynila, patuloy ang ginagawang pamumuno ni Salvador at Alex at lalo pa nilang pinahihirapan ang natitirang mga empleyado. Nakakaraping kay JP ang balita na maraming natatakot magsalita dahil sa banta ng pagkawala ng trabaho o demanda. Ngunit kasabay nito, nakakatanggap din siya ng mga lihim na mensahe mula sa ilang dating empleyado kabilang si Lara na nagpapasalamat sa ipinadala niyang ebidensya at humihiling ng tulong na ibalik ang dangal ng kumpanya. Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng mesa at pinaplanong mabuti ang kanyang pagbabalik, napatingin siya sa kanyang lumang kuwaderno. Puno na ito ng mga tala, mula sa unang araw ng pang-aalipusta hanggang sa huling hakbang na ginawa niya bago umalis. Binuksan niya ang huling pahina at isinulat, "Babalik ako hindi bilang janitor, kundi bilang taong handang ilaban ang tama." Ipinikit niya ang mga mata
at muling bumalik sa alaala ang mukha ng kanyang ama na tila sumasang-ayon sa kanyang desisyon. Kinabukasan, maaga siyang bumiyahe pabalik ng Maynila. Habang papalapit ang bus sa siyudad, tanaw niya ang mataas na gusali ng kumpanya mula sa malayo. Hindi na siya nakaramdam ng takot o panghihina. Sa halip, dama niya ang lakas at determinasyon. Pagdating niya sa lungsod, diretso siyang nagtungo sa opisina ng Securities and Exchange Commission upang isumite ang mga papeles na nagpapatunay ng kanyang pagmamay-ari ng kumpanya. Matapos iyon, dumiretso siya sa isang hotel kung saan pansamantala siyang tumuloy habang hinihintay ang araw ng nakatakdang board meeting. Samantala, sa loob ng kumpanya, abala sina Salvador at Alex sa pagpaplano ng kanilang susunod na galaw. Wala silang kamalay-malay na nakahanda na ang pagdating ng taong sisira sa kanilang mga plano. Sa hallway, lihim nang umiti si Lara nang makatanggap siya ng maikling mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Handa ka na ba, JP?" Nang mabasa niya ito, muling sumibol sa kanya ang pag-asa na matagal nang nawala. Habang lumulubog ang araw sa lungsod, nakaupo si JP sa loob ng kanyang silid, nakatingin sa dokumentong nasa kanyang harap na may pirma ng kanyang ama. Alam niyang sa mga darating na araw, haharapin niya ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ngunit sa puso niya, malinaw na malinaw, hindi siya babalik bilang taong inaalipusta, kundi bilang taong may hawak ng hustisya at karapatang baguhin ang lahat. Isang linggo, matapos may sumite ni JP ang lahat ng kinakailangang papeles, nakatanggap siya ng opisyal na paanyaya mula sa Board of Directors ng kumpanya. Gaganapin ang isang espesyal na pagpupulong upang talakayin ang biglaang mga issue tungkol sa pamamalakad nina Salvador at Alex. Hindi nakalagay ang kanyang pangalan bilang isa sa mga dadalo, ngunit alam niyang iyon na ang pagkakataon upang ipakita ang totoo. Kinagabihan bago ang araw ng pagpupulong, maingat niyang inihanda ang lahat ng ebidensya, mula sa mga kontratang pinirmahan ng palihim hanggang sa mga CCTV footage na nagpapakita ng pang-aabuso at pandaraya, habang isa-isang pinapaloob sa envelope ang mga dokumento. Napahinto siya sandali at huminga ng malalim. Ito na ang simula ng pagwawakas ng lahat ng kanilang kasakiman. Kinabukasan, maaga siyang dumating malapit sa gusali, ngunit hindi agad pumasok. Pinagmasdan niya muna ang paligid, at doon niya nakita si Lara na nakatayo sa labas, tila nag-aalangan kung papasok pa ba siya. Nilapitan niya ito at marahang nagsalita. "Lara," tawag niya. Napalingon si Lara at saglit na natigilan nang makita si JP na nakasuot ng maayos na Amerikana, malayo sa anyo ng dating janitor na kilala niya. "JP," mahina nitong tanong. "Handa ka na ba?" tugon niya. Tumango si Lara at sa unang pagkakataon matapos ang matanal na panahon, nakita niya ang tapang sa sariling mga mata. Pagsapit ng 9:00, nagsimula ang pagpupulong ng board. Sa loob ng conference room, naroon sina Salvador at Alex, nakangiti at tila tuwala na hawak pa rin nila ang lahat. "Mga ginoo at ginang," panimula ni Salvador, "narito tayo ngayon upang ipakita sa inyo na ang pamumuno namin ay nagdadala ng tagumpay sa kumpanya." Ngunit bago pa niya maipagpatuloy, biglang bumukas ang pinto at pumasok si JP, kasama si Lara at ang abogado ng pamilya. Kumigil ang lahat at napalingon sa kanila. "Sino ito?" tanong ng isa sa mga board member. Umupo si JP sa dulo ng mesa, inilapag ang makapal na envelope at mahinahong nagsalita. "Ako si Juan Paulo Roberto, anak ni Mr. Roberto at may-ari ng pangunahing shares ng kumpanyang ito. At narito ako para ilahad ang katotohanan." Isa-isang binuksan ni JP ang mga ebidensya. Una, ang mga kontratang pinirmahan nina Salvador at Alex na labag sa interes ng kumpanya. Sumunod ang mga patunay ng iligal na pagtatanggal ng empleyado at mga pananakot na kanilang ginawa.
Habang ipinapakita niya ang bawat dokumento, unti-unting nawawala ang kumpiyansa sa mukha ni na Salvador at Alex. Ang mga board member naman ay nagsimulang magtanong at magalit sa mga nakikitang patunay. Ito ba'y totoo? Tanong ng isa sa kanila. Walang masabi si Salvador. Si Alex naman ay nagsimulang magpaliwanag, ngunit agad siyang naputol ng isa pang ebidensya, isang video kung saan malinaw ang pag-uusap nila tungkol sa pagkuha ng kapangyarihan matapos mamatay si Mr. Roberto. Pagkatapos ng presentasyon, tumayo si JP at tumingin sa lahat. Hindi ko hinayaang sirain ninyo ang kumpanyang pinaghirapan ng aking ama at ng lahat ng taong tapat na naglingkod dito. Panahon na para tapusin ito. Tahimik ang buong silid bago biglang umalingangaw ang boses ng isa sa board members. Ipinapanukala kong alisin sina Salvador at Alex sa lahat ng posisyon at ibalik ang kumpanyang ito sa tamang pamamalakad. Sunod-sunod ang pagsang-ayon ng iba. Si Salvador ay napasandal na lamang sa upuan habang si Alex ay nakayuko, galit ngunit walang magawa. Sa labas ng gusali, nang matapos ang pagpupulong, lumapit si Lara kay JP at napangiti. Hindi ko inakala, JP, ikaw pala ang susi sa lahat ng ito. Ngumiti rin siya at mahinang tumugon. Hindi ako mag-isa. Kasama kita at lahat ng naniwala na may pag-asa pa. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang nagsisimula ng gumalik ang liwanag sa lugar na matagal nang nababalot ng dilim. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kailangan pa niyang ayusin ang iniwang sugat ng pamunuan at siguraduhing hindi na to mauulit kailanman. Matapos ang desisyon ng board na alisin sina Salvador at Alex sa kanilang mga posisyon, biglang nag-iba ang atmosfera sa kumpanya. Parang nabulutan ng tinik ang maraming empleyado. Ang dating mabigat na katahimikan sa mga hallway ay napalitan ng pag-asa. Ngunit para kay JP, alam niyang hindi natatapos ang laban sa isang pagpupulong lamang. Kailangan pa niyang ayusin ang sugat na iniwan ng maling pamumuno. At higit sa lahat, panagutin ang mga taong sumira sa tiwala ng kumpanya at sa alaala ng kanyang ama. Kinabukasan, dumalo si JP sa isang panimulang pagpupulong kasama ang natitirang mga department heads. Nakaupo siya sa pinakadulo ng mesa, suot ang simpleng barong na iniwan ng kanyang ama bilang tanda ng paggalang. Hindi ako nandito para agawin ang posisyon ng kahit sino, panimula niya. Nandito ako para ibalik ang integridad ng kumpanyang ito at siguraduhing lahat tayo ay pantay-pantay sa pagharap sa hinaharap. Tumingin siya sa bawat isa at nakita niya ang pag-aalinlangan sa ilang muka. Alam niyang kailangan niya munang patunayan ang kanyang kakayahan. Sa kalagitnaan ng pagpupulong, pumasok ang isang opisyal mula sa legal department, dala ang balita na nagsampa na ng reklamo sina Salvador at Alex laban sa kanya. Sinasabing wala siyang karapatang mamahala. Hindi ito ikinagulat ni JP. Hayaan ninyo silang gawin ang gusto nila, mahinahon niyang sabi. Habang abala sila sa panlilinlang, tayo naman ay abala sa pagtayo ng matatag na pundasyon. Ipinakita niya sa lahat ang orihinal na papeles ng kanyang pagmamay-ari ng shares. Mga dokumentong hindi nila kayang pekein at saka nagpatuloy sa plano para sa pagbabagong kailangang gawin. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni JP ang pag-audit ng lahat ng proyekto at kontrata. Lahat ng nadiskubring may anomalya ay agad niyang ipinasa sa ilalim sa investigasyon. Habang ginagawa niya ito, patuloy siyang tumatanggap ng lihim na pagbabanta. May mga email na may babala, may mga tawag na walang pangalan, at minsan ay nararamdaman niyang sinusundan siya sa labas ng gusali. Hindi siya natinag. Sa halip, isinama niya ito sa ebidensyang ihaharap niya sa korte laban kina Salvador at Alex. Isang gabi, habang nagtratrabaho siya mag-isa sa opisina ng kanyang ama, dumating si Lara
dala ang ilang bagong natuklasang dokumento. JP, sabi nito, nahanap ko ito sa dating opisina ni Alex. May kinalaman ito sa offshore accounts nila ni Salvador. Malaking bagay ito. Tiningnan ni JP ang mga papeles at napangiti ng bahagya. Ito na ang magpapatumba sa kanila ng tuluyan, tugon niya. Salamat Lara, hindi ko magagawa ito kung wala ka. Kinabukasan, nagsampa sila ng formal na kaso laban kina Salvador at Alex, kasama ang lahat ng ebidensya. Habang inilalabas ng media ang balitang ito, unti-unting lumabas ang mga dating empleyadong nakaranas ng pangabuso at ng has magsalita. Dumami ang sumusuporta kay JP at sa kanyang layunin. Sa loob ng kumpanya, nagsimula nang bumalik ang tiwala ng mga tao sa pamunuan. Nakikita nilang hindi lang siya nagmula sa pangalan ng kanyang ama, kundi isa siyang taong handang magsakripisyo at magsimula mula sa ibaba para sa ikabubuti ng lahat. Sa huling oras ng araw na iyon, nakatayo si JP sa rooftop ng gusali. Tanaw ang lungsod na puno ng ilaw. Tahimik siyang nagsalita, para bang kausap ang kanyang ama. Malapit na tayong makamit ang hustisya. Hindi na sila makakatakas sa ginawa nila. At sa malayo, sa isang hindi kilalang lugar, nagkikita sina Salvador at Alex, galit at desperado, nagpaplano ng isang huling hakbang upang bumawi. Hindi pa tapos ang laban at alam ni JP na ang susunod na yugto ay magiging mas mabigat kaysa dati. Mabilis ang naging pag-usad ng kaso laban kina Salvador at Alex. Habang mas dumarami ang lumalabas na ebidensya, mas lumalakas ang panig ni JP. Ngunit alam niyang hindi basta-basta susuko ang dalawa. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagpupulong at pag-aasikaso ng legal na proseso, pauwi na si JP nang mapansin niyang may sumusunod sa kanyang kotse. Sa rearview mirror, tanaw niya ang isang itim na van na tila hindi nawawala sa kanyang likuran. Pinanatili niyang mahinahon ang pagmamaneho. Umikot siya sa ibang ruta at nang makumpirmang sinusundan nga siya, agad siyang dumiretso sa pinakamalapit na presinto ng pulis. Pagdating doon, bigla ring nawala ang van, para bang naglaho na lang sa dilim. Hindi na siya nagbigay ng pahayag kung sino ang nagpadala, ngunit alam niya sa sarili kung kanino galing ang banta. Kinabukasan, ipinatawag niya ang abogado at si Lara para talakayin ang insidente. Handa silang gawin ang lahat para hindi tayo magtagumpay, sabi ni JP habang nakatingin sa kanila. Pero hindi tayo dapat umatras. Kung kailangan, hihigpitan pa natin ang seguridad at mas paiigdingin ang investigasyon. Tumango si Lara, bagamat halatang may kaba sa kanyang mga mata. Hindi ka ba natatakot, JP? Tanong niya. Sandaling natahimik si JP bago sumagot. Takot ako, pero mas natatakot akong hayaan silang manalo. Habang abala sila sa pagpapatibay ng kaso, may isang hindi inaasahang balita na dumating. Nakita sa social media ang mga larawan ni Alex kasama ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan na may koneksyon sa mga proyektong hawak ng kumpanya noon. Nagdulot ito ng malaking eskandalo at nagsimulang mag-usap-usap ang mga board members tungkol sa posibilidad na mas malalim pa ang korupsyon kaysa sa una nilang akala. Sinamantala ni JP ang pagkakataong ito upang magsagawa ng isang emergency press conference. Sa harap ng media, mahinahon niyang ipinahayag, ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin o sa kumpanya. Ito ay laban para sa lahat ng manggagawang niloko at ginamit ng mga taong may kapangyarihan. Hindi kami titigil hanggang sa makamit ang hustisya. Samantala, sa isang tagong lugar, galit na galit si Salvador habang pinapanood ang balita. Sinisira niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Sigaw niya kay Alex,
Hindi pwedeng matapos ito ng ganito. May isa pa tayong paraan, sagot ni Alex. Malamig ang boses. Kung hindi natin kayang talunin siya sa korte, tatapusin natin ito sa labas. Pareho silang tumahimik, nagbabalak ng isang mapanganib na hakbang. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si JP. Naglagay siya ng dagdag na seguridad sa kanyang tirahan at sa kumpanya. Pinayuhan niya si Lara na huwag maglakad ng mag-isa at laging mag-ingat. Sa kabila ng lahat, hindi siya natinag. Sa halip, mas naging determinado siyang tapusin na ang laban. Bawat gabi, habang nakaupo sa opisina ng kanyang ama at tinitingnan ang mga dokumento, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit naroon din ang lakas na ibinibigay ng mga taong umaasa sa kanya. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang lungsod na tila hindi natutulog. Alam niyang malapit na ang wakas ng laban, ngunit ramdam din niyang bago dumating iyon, dadaan muna siya sa pinakamapanganib na yugto ng kanyang buhay. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paghahanda para sa nalalapit na pagdinig, nagpasya si JP na maglakad pauwi mula sa kumpanya. Malapit lang ang kanyang tinutuluyan at kailangan niya ng oras para linawin ang isip. Habang tinatahak niya ang tahimik na falsada, napansin niyang kakaiba ang katahimikan sa paligid. Walang dumadaang sasakyan at tila masyadong madilim ang mga poste ng ilaw sa bahaging iyon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig niya ang yabag ng sapatos sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon, bagkus ay pinabilis niya ang kanyang lakad. Ngunit ilang segundo lang ay naramdaman niya ang biglaang pagsulpot ng dalawang lalaki mula sa gilid ng eskinita. Hinawakan siya ng isa at tinangkang ibagsak. Ngunit mabilis siyang nakaiwas. Lumaban siya gamit ang lakas na nakuha sa taon ng mabibigat na gawain sa probinsya at bilang janitor. Ngunit mas marami sila. Habang nagpupumiglas, narinig niya ang isa sa mga lalaki na sumigaw, "Tapusin na natin ito." Alam niyang ito na ang banta ni na Salvador at Alex na matagal na niyang inaasahan. Sa gitna ng laban, nakakita siya ng pagkakataon at mabilis na nakatakbo papasok sa isang bukas na tindahan sa kanto. Agad niyang sinabihan ang may-ari na tawagan ang pulisya. Nang marinig ng mga lalaki ang paparating na sirena, mabilis silang tumakas sa dilim. Dinala si JP sa presinto upang kumuha ng pahayag. Doon niya kinumpirma ang kanyang hinala sa hepe ng pulisya na kilala niya mula pa sa probinsya. Sigurado akong sila ang may pakana nito at hindi ako titigil hanggat hindi sila napapanagot. Mariing sabi ni JP. Magiging mahirap ito JP, tugon ng hepe. Pero kung may sapat kang ebidensya, mahuhulog din sila sa sarili nilang patibong. Kinabukasan, dumating si Lara sa kanyang tirahan, dala ang balita. JP, nakita ko ito. Sabi niya habang ipinapakita ang isang USB drive. Ito ang kopya ng meeting ni na Salvador at Alex kasama ang opisyal na sangkot sa anomalya. Isang empleyado ang lihim na kumuha nito bago pa siya matanggal. Tiningnan iyon ni JP na may matinding determinasyon sa mga mata. Ito na ang katapusan nila, wika niya. Ngayon, hindi na nila matatakasan ang hustisya. Sa sumunod na mga araw, naging mas maigting ang preparasyon nila para sa pagdinig. Nakipagbulong si JP sa kanyang abogado. Sinigurong maayos ang lahat ng dokumento at nakipag-ugnayan sa mga dating empleyadong handang tumestigo. Habang papalapit ang araw ng paglilitis, mas lalo ring lumalakas ang suporta ng publiko. Kumalat sa balita ang tungkol sa pagtatangkang pananakit kay JP at lalong nayanig ang reputasyon ni na Salvador at Alex. Sa loob ng kumpanya, maraming empleyado ang lumapit kay JP, nagpahayag ng pasasalamat at ng kagustuhang makiisa sa pagbabago. Sa gabi bago ang pagdinig, nakaupo si JP sa opisina ng kanyang ama.
Nakatingin sa lumang larawan nitong nakasabit sa pader. Bukas, Tay, mahinang sabi niya. Ibabalik ko ang pangalan natin sa marangal na paraan. Isinara niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at inihanda ang sarili para sa laban na magtatapos sa lahat ng kasinungalingan at kasakiman. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, sina Salvador at Alex ay hindi pa rin sumusuko. Nakaupo sila sa isang pribadong silid. Pinag-uusapan ang huling sakbang na, ayon sa kanila, sisira sa lahat bago pa sila mahulog. Dumating ang araw ng pagdinig. Maaga pa lang ay puno na ng tao ang labas ng korte. Naroon ang mga mamamahayag, dating empleyado ng kumpanya, at ilang mga taong matagal nang naghihintay ng hustisya laban sa katiwalyang matagal nang sunisira sa kanilang hanapbuhay. Tahimik na pumasok si JP kasama ang kanyang abogado at si Lara, na ngayon ay isa sa mga pangunahing testigo. Sa loob ng korte, naroon din sina Salvador at Alex, nakasuot ng mamahaling damit ngunit hindi na maitago ang tensyon sa kanilang mga mukha. Nang magsimula ang pagdinig, mahinahong inilahad ng abogado ni JP ang mga ebidensya. Ipinakita sa malaking screen ang mga dokumentong pirmahan ni Salvador at Alex na nagpapatunay ng pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Sumunod ang mga testigo, isa-isa nilang ibinahagi ang naranasan nilang pang-aabuso at pandaraya. Tumayo rin si Lara sa gitna ng silid at buong tapang na nagsalita. Nakita ko mismo kung paano nila ginamit ang kapangyarihan nila para manakot at magsamantala. Hindi lang sila kumuha ng pera, kinuha nila ang dangal ng maraming tao rito. Sabi niya, habang nanginginig ang boses, ngunit matatag ang paninindigan. Dumating ang oras para sa pinakamalakas na ebidensya, ang USB drive na naglalaman ng video meeting nina Salvador at Alex kasama ang tiwaling opisyal. Sa video, malinaw ang kanilang pag-uusap kung paano nila planong kontrolin ang kumpanya at takasan ang pananagutan sa kanilang mga ilegal na gawain. Habang pinapanood iyon ng lahat, namutla si Salvador at napahawak sa kanyang noo, habang si Alex ay tila hindi makatingin sa paligid. Ang mga miyembro ng korte ay nagbulungan, malinaw na tumitibay ang kaso laban sa kanila. Nang humarap si JP upang magbigay ng pahayag, mahinahon siyang tumayo sa harap. Hindi ko pinili ang laban na ito para sa sarili ko lamang. Pinili ko ito dahil may mga taong naniniwala na wala ng pag-asa. Pinili ko ito dahil hindi ko kayang hayaang sirain ang pinaghirapan ng aking ama at ng lahat ng tapat na manggagawa. Ngayon, hindi lang ako ang nagsasalita. Ito ang pinig ng lahat ng niloko at sinaktan ninyo. Sabi niya habang nakatingin diretsyo kina Salvador at Alex. Tahimik ang buong silid at ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang mga salita. Sa pagtatapos ng araw na iyon, idineklara ng korte na may sapat na ebidensya para litisin at arestuhin sina Salvador at Alex. Agad silang dinampot ng mga otoridad sa harap ng publiko. Habang inilalabas sila ng korte, pinagtulungan silang kuhanan ng litrato ng media at sa unang pagkakataon, nakita sila hindi bilang makapangyarihan kundi bilang mga kriminal. Si JP naman ay tahimik na lumabas ng gusali kasama si Lara at ang kanyang abogado. Sa labas, sinalubong sila ng palakpakan mula sa mga taong matagal nang naniniwala sa hustisya. Habang nakatayo siya sa hagdanan ng korte, sandaling tuminala si JP sa langit. Sa isipan niya, nakita niya ang ngiti ng kanyang ama. Parang sinasabing, "Magaling anak." Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May susunod pang hakbang, ang pagbabalik at pagbubuo ng kumpanya mula sa pagkawasak nito. At yon ang susunod na laban na buong puso niyang haharapin. Makalipas ang ilang linggo, mula nang arestuhin sila Salvador at Alex, nagsimula ang panibagong yugto para kay JP at sa kumpanya. Hindi naging madali ang pagbabalik sa normal. Maraming empleyado ang nawalan ng tiwala at marami ring proyekto ang naiwan sa gitna dahil sa katiwalian ng dating pamunuan. Sa unang pagpupulong bilang opisyal na pinuno,
humarap si JP sa lahat ng natitirang empleyado sa isang malaking hall. Tahimik ang lahat habang nakatayo siya sa entablado. Suot ang simpleng barong na palagi niyang ginagamit sa mahahalagang okasyon. Alam kong mahirap paniwalaan na muling bubuti ang lagay natin. Panimula niya. Pero hindi tayo magsisimula muli para lang gumanti. Magsisimula tayo muli dahil deserve ng bawat isa rito ang isang lugar na marangal at patas. Kasama ko kayo sa pagbangon na ito. Mula sa mga salitang iyon, nagsimula ang proseso ng pagbabago. Itinalaga ni JP ang isang independenteng komite upang siyasatin ang lahat ng proyekto at kontrata. Inalitan niya ang mga taong may bahid ng kasinungalingan at binigyan ng pagkakataon ang mga empleyadong matagal nang nagtitiis. Si Lara, na dating natanggal, ay ibinalik niya at hinirang bilang bagong head ng Human Resources. Naniniwala ako sa integridad mo, wika ni JP sa kanya, at gusto kong ikaw ang manguna sa pagbabalik ng tiwala ng mga tao. Hindi mapigilang mapaluha ni Lara habang tinatanggap ang tungkulin. Habang abala sa muling pagbubuo, may natanggap si JP na balita mula sa kanyang abogado. Inaprubahan ng korte ang paglipat ng lahat ng nakumpiskang ari-arian nina Salvador at Alex pabalik sa impanya bilang kabayaran sa kanilang ginawang pinsala. Nang marinig niya ito, hindi siya natuwa dahil sa yaman na ibinalik. Natuwa siya dahil iyon ang simbolo ng hustisyang matagal nilang hinintay. Agad siyang nagpunta sa gusali ng kumpanya at ipinatawag ang lahat ng empleyado. Ito ay hindi lamang tagumpay ko, sabi niya sa harap ng lahat. Ito ay tagumpay nating lahat. Lahat ng pinagpaguran ninyo, lahat ng sakit na tiniis ninyo. Ngayon, may bunga na. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang sigla sa opisina. Ang mga dating takot magsalita ay muling naging bukas sa kanilang mga ideya. May mga bagong proyekto na nakatuon sa pagsuporta sa komunidad at sa paglikha ng oportunidad para sa mas nakararami. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni JP na natutupad niya hindi lamang ang kanyang pangako sa ama, kundi pati na rin sa sarili. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may sandaling tahimik siyang pumupunta sa opisina ng kanyang ama. Nakaupo sa lumang silya nito at pinagmamasdan ang lumang larawan sa pader. Doon niya naaalala ang lahat ng pinagdaanan niya, mula sa pagiging isang tahimik na janitor na pinapahiya araw-araw hanggang sa pagiging taong nagdala ng hustisya. Isang gabi, habang palabas siya ng gusali, naabutan niya si Lara na nag-aayos ng mga dokumento. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, JP. Sabi nito habang nakangiti. Nakita ko kung paano ka lumaban mula sa wala. Isa kang inspirasyon sa lahat dito. Ngumiti si JP at mahinahong sumagot, hindi ako naging mag-isa. Lahat kayo, lahat ng naniwala, ang dahilan kung bakit nagdagumpay tayo. Habang lumalakad sila palabas, sabay nilang tiningala ang kumikislap na ilaw ng lungsod. Sa sandaling iyon, alam nilang tapos na ang dilim na matagal na nilang nilabanan. Ngunit higit sa lahat, alam ni JP na hindi lang ito kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbangon at pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang mukha ng kumpanya. Mula sa dating lugar na puno ng takot at kasakiman, ngayon ay naging tahanan ng pag-asa at pag-unlad. Bawat empleyado ay may ngiti sa kanilang mga mukha at ang mga proyektong dati puno ng pandaraya ay naging malinaw at makatarungan. Si JP na ngayon ay kinikilalang opisyal na pinuno ng kumpanya ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi siya nakalimot sa pinanggalingan niya. Madalas pa rin siyang makita sa mga pasilyo, kumakamusta sa mga empleyado at minsan ay tumutulong pa sa mga simpleng gawain. Para sa kanya, hindi kailanman mawawala ang kahalagahan ng pagiging malapit sa mga taong nagsusumikap para sa tagumpay ng lahat. Isang araw, inanyayahan siya ng buong kumpanya sa isang espesyal na pagtitipon sa malaking hall. Akala niya ay isa lamang itong simpleng pagpupulong,
Ngunit pagpasok niya, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Sa gitna ng entablado, naroon si Lara na may hawak na sertipiko. JP, panimula nito, ito ay bilang pagkilala sa iyong katapangan, dedikasyon at sa pagbabalik ng dangal ng ating kumpanya. Para sa amin, hindi ka lamang leader, isa kang inspirasyon. Pinagkalooban siya ng parangal habang tumatayo ang lahat at pumapalakpak. Sandaling napayuko si JP, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya, ang mga panahong minamaliit siya, ang mga gabi ng pagod at pag-aalinlangan, at ang mga sandaling halos sumuko siya. Ngayon lahat ng iyon ay humantong sa sandaling ito. Pagkatapos ng seremonya, lumabas siya sa gusali upang huminga ng sariwang hangin. Sa labas, sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng gabi. Tanaw niya mula sa malayo ang mga bituin at sa kanyang isipan muling bumalik ang larawan ng kanyang ama. Tay, bulong niya, natapos din ang laban. Napanatili ko ang pinaghirapan mo at higit pa roon na protektahan ko ang mga taong umaasa sa atin. Isinara niya ang kanyang mga mata at pinakawalan ang huling bigat na matagal niyang dala. Samantala, sa bilangguan, magkaharap sina Salvador at Alex, parehong nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo nandito, galit na sabi ni Alex. Ngunit si Salvador, na ngayoy tila napagod na sa laban, ay napailing. Hindi, sagot niya. Kung hindi dahil sa sarili nating kasakiman, hindi tayo aabot dito. Tumahimik sila pareho, binalikan ang lahat ng pagkakamali na nagdala sa kanila sa wakas na iyon. Sa huling araw ng linggo, bumisita si JP sa puntod ng kanyang ama. Dala niya ang simpleng bulaklak at inilapag iyon sa harap ng lapida. Salamat sa lahat na itinuro mo, Tay. Mahinahong wika niya. Ngayon oras na para gumawa ako ng sarili kong landas. Dala ang mga aral mo. Tumayo siya, ngumiti ng bahagya at muling humarap sa bagong buhay na naghihintay sa kanya. Habang naglalakad palayo, ramdam niya ang katahimikan at kapayapaan na matagal niyang hinintay. Hindi na siya ang dating JP na tahimik na nagtitiis sa isang sulok. Siya na ngayon ang JP na nakipaglaban, nagtagumpay at humubog ng mas magandang bukas para sa marami. At sa ilalim ng maliwanag na langit, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay, hindi na bilang taong may hinahabol na hustisya, kundi bilang isang taong nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba.